Pero pagdating po ng June 30, lahat ng nakabinbin sa Kongreso at saka sa Senado, lahat po yan ay magtatapos. Lalong-lalo na, okay, uunahin natin yung House of Representatives. Pagdating ng June 30, mawawalang kapangyarihan na po yung House Prosecution Panel. Yung mga membro po ng Kongreso na silang magpro-prosecute sa impeachment case. So, kung wala na po silang kapangyarihan, ganon din, wala na rin kapangyarihan yung mga pribadong mga abogado na kanilang pinili. Patungkol pa rin ito sa Kongreso at saka sa impeachment. At importante siguro na malaman po ninyo yung mga iba't ibang mga issues tungkol sa impeachment magmula sa umpisa. Ano ba yung impeachment at kailan ito magtatapos para sa inyo na rin pong kaalaman. Pagpasensyahan na lang po ninyo na medyo kung kinakalawag na po tayo ng konti dahil matagal-tagal na rin po tayong hindi nagtuturo sa kolehiyo ng Political Law and Constitutional Law. Pero sisikapin ko po na yung aking konting kaalaman tungkol sa saligang batas ay maibahagi ko po sa inyo at yung mga personal ko pong opinion na nabanggit ko na rin po ito sa mga nagdaang mga live na ginawa po natin sa TikTok at saka sa Facebook. Pero mas maiging himay-himayin po natin kasi mag-uumpisa na talaga yung impeachment bukas. Pagkatapos makapanumpa ni Senate President Escudero kahapon bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Lagi nilang sinasabi Senate Impeachment Court. At ngayong araw na ito, mamayang hapon, ay manunumpa rin yung mga 22 mga senador. Kasi 23 na lamang po yung naiwang senador dyan. Pagkatapos ni Senator Angara ay tinanggap niya yung kanyang appointment bilang secretary po ng DepEd. So 23 na lamang po yung senador na naiwan dyan. So yung 22 ngayong senador ay manunumpa mamayang hapon. At pagkatapos nilang manumpa, mako-constitute na yung impeachment court. Mabubuo na yung impeachment court. Pero hindi pa magko-convene dahil ang usapan po nila alinsunod sa naging kasunduan nila kahapon ay magko-convene lamang po sila bukas ng hapon. At depende po sa kanilang magiging calendar po yan. At bukas nila patatawag yung House Prosecution Panel para ihain formally yung articles of impeachment. Kung hindi ako nagkakamali yata, 8 yata yung mga charges kontra kay BP Sara. So himay-himayin po natin itong mga provision po ng ating saligang batas patungkol po sa impeachment para na rin po sa inyong kaalaman kung may tutulong po ako para mas maintindihan po ninyo. Ano ba kung tinatawag nating impeachment? Ano ba ang purpose po ng impeachment? Sabi po ng ating Supreme Court, ang impeachment po ay isang kapangyarihan po ng Kongreso ng Pilipinas. Pinapaloob po yan sa ating saligang batas under Article 11 sa Kongreso. Pag sinabi natin ng Kongreso, ang House of Representatives at saka ang Senate of the Philippines, no? Para sa ganon ay maparusahan yung isang mataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa kanyang ginawang hindi tama sa kanyang panunungkulan na hindi sumasang-ayon doon sa ating saligang batas at nakagawa siya ng mabigat na mga kasalanan na pwedeng matanggal siya sa kanyang pwesto sa pamamagitan po ng impeachment, no? So it is a proceeding, sabi nga nila, exercised by the sovereign power of the people pursuant to the Constitution. So ito ay isang disciplinary action na tinalaga po ng saligang batas at ang binigyan po ng kapangyarihan po dito ay ang Kongreso, meaning to say yung House of Representatives at saka ang Senate of the Philippines. Article 11 po yan ng Constitution. So ano ba ang nature nitong impeachment power or impeachment duty? Ito po ay isang non-legislative. Pag sinabi natin non-legislative, wala pong kinalaman sa paggawa po ng mga batas. Dahil ang primary function po ng Kongreso ay gumawa po ng mga batas. Yun po ang kanilang legislative power. Kaya legislative department ang tawag natin sa Kongreso. At yan ay alinsunod sa Article 6 ng ating saligang batas. Meron pa bang ibang mga kapangyarihan o kaya'y katungkulan ang Kongreso ng Pilipinas na non-legislative power maliban po dyan sa tinatawag nating impeachment? Marami po. Marami po. Katulad po ng
tinatawag nating power to confirm, yung confirmation process ng appointments na ginawa ng Executive Department. Primarily, yan po ay isang administrative or even an executive function ng Kongreso. At yung ating confirmation, itong Commission on Appointments, hindi po makakapag-session yan pag hindi po nag-session ang Kongreso. Pag nag-adjourn po yung Kongreso ng Pilipinas, automatic nag-adjourn din po yung Commission on Appointments. Sino bang mga membro po ng Commission on Appointments? 12 senador, 12 lang congressman, pero ang presiding officer po ng Commission on Appointments ay ang Senate President. Ang ginagawa po niyan ay either tututulan o kaya ibabasura yung appointment na ginawa ng Pangulo sa mga cabinet members o kaya sa mga ambassadors, mga diplomats at saka members po ng armed forces na may rangkong koronel pataas. Pero hindi rin po yan legislative, non-legislative power din po. So pag-adjourn ng Kongreso, automatic nag-a-adjourn din po yung Commission on Appointments. Maliban dyan, meron din tayong mga tinatawag na mga ad hoc departments or ad hoc offices ng Kongreso na nagpe-perform din ng kanilang duty o nang humahawak po sila ng kapangyarihan na hindi rin po legislative, katulad po ng House Electoral Tribunal at saka Senate Electoral Tribunal. Yung House Electoral Tribunal po ay ang membro po niyan 6 na congressmen tapos 3 members ng Supreme Court. So sila po yung opisina o kaya itong agency na dumidinig ng lahat ng mga protesta laban sa mga nanalong mga congressmen, district representative man yan o kaya party list congressmen. Ganyan din po yung sa Senado, yung mga nanalong mga senador ay pro-protesta, pupunta po sa Senate Electoral Tribunal. 6 na senador, 3 maestrado ng Korte Suprema. So itong dalawang ad hoc committee na ito or ad hoc offices, no, ito ay nandoon po sa ating saligang batas po yan na pinabanggit na sila yung may exclusive original jurisdiction to hear all cases pertaining to election ng mga members of Congress. So pag-adjourn po ng House of Representatives or the Senate of the Philippines, hindi po maa-abolish yung Senate Electoral Tribunal or House Electoral Tribunal. Magtutuloy-tuloy po yan dahil nandoon po sa saligang batas, sinasabi mismo yan eh. No? Kahit na magbago-bago yung members po ng Senate Electoral Tribunal, ay magtutuloy pa rin po yung Senate Electoral Tribunal. Pero dito sa House Electoral Tribunal, pag tapos ng termino ng 3 years ng House of Representatives, hindi po continuing yung House Electoral Tribunal kasi every 3 years nagpapalit po ng membro ng House of Representatives, sa automatic po yun. Nadi-dissolve din po yung House Electoral Tribunal. Pero ang Senate Electoral Tribunal, hindi po madi-dissolve po yan dahil meron pong 3 mahistrado ng Korte Suprema na membro po ng Senate Electoral Tribunal at meron pong maiiwan ding mga 3 o kaya mga 6 pa na membro po ng Senate Electoral Tribunal. Pero pwede rin pong magbago po yung membership ng Senate Electoral Tribunal pagdating po ng bagong Kongreso at ang bagong Senado. Maliban po dyan sa power to hear election cases, power of impeachment, marami pa pong mga non-legislative powers katulad po ng ratification of treaties na binanggit ko po yan, na iyan po ay kapangyarihan din po ng Senado. Wala pong kapangyarihan po ang House of Representatives pagdating po sa ratification of treaties. Ang Senado lang po ang meron pong kapangyarihan dyan at napapaloob po yun sa Article 7 ng ating Constitution. Hindi sa Article 6 kasi non-legislative powers din po yan. Ngayon, pag nag-adjourn yung Kongreso, CNJ, pag sinabi natin CNJ, pagtatapos yung termino ng mga House of Representatives at 12 senador, pagdating po ng June 30, pagkatapos ng halalan na ginaganap po ng May, katulad po, nagkaroon tayo ng halalan itong May 25, so mag-a-adjourn CNJ itong Kongreso. Bukas, June 11, so pag-adjourn po ng CNJ, automatic lahat po ng mga nakabimbing mga usapin, mga proceedings patungkol po sa ratification of treaties and international agreements, automatic din po na wala na rin pong sesay. So, non-legislative power din po. Nakapaloob po yan sa rules of the Senate. So, hindi lamang po yung legislative duties ang automatic na mawawalang saysay na rin. Pati na rin po yung mga non-legislative duties ng Senado o ng Kongreso. Kasi nga po, mawawala yung Kongreso
pagdating po ng June 30. Doon sa Senado naman, may maiiwan lamang pong 12 senador. So kung 12 senador lamang po yan, hindi sila makakapag-conduct ng business, so hindi makakapagpatuloy na magkakaroon ng mga sessions. Kaya nawawala po yung kanilang kapangyarihan na mag-conduct ng any legislative investigation ang Senado ng Pilipinas. Hindi katulad po ng nagkaroon ng mga adjournment in the middle of the term. Katulad nung nag-recess po sila noong February 5 at nag-resume sila ng June 2. In between that period, naka-recess po yung Congress. Hindi po yan adjournment sine die. Nagkaroon lang po. Kaya nagkaroon sila ng Christmas break o kaya Holy Week break o kaya All Saints Day break. Marami po kasing mga break dyan o mga recess na ginagawa po ng Kongreso or adjournment. Pero yung adjournment sine die, nangyayari po yan every 3 years. So ito ngayon ang isang issue na atin pong susuriin pag pinag-usapan po natin ang impeachment. So maliwanag po na itong impeachment is a particular power o itong impeachment court. Pero alam po ninyo, wala po sa saligang batas yung salitang impeachment court eh. Wala po yan. Hindi po napapaloob po yan sa ating saligang batas under Article 11 na yung Senate ay tatawagin bang impeachment court. Hindi po katulad ng Senate Electoral Tribunal or House Electoral Tribunal or Commission on Appointments ay nakapaloob talaga sa ating saligang batas yung pangalan ng ahensya na yan. Pero dito sa Senate, na bilang ngayon tinatawag nating impeachment court, Senado lang po natin ang nag-imbento niyan dahil po sa kagustuhan po nilang masabi na magiging impartial yung pagdinig doon sa mga impeachment cases. Ginawa po nila na parang sila ay korte. At yan po ay nangyari nung ma-impeach si President Erap Estrada. Kaya yan po yung istorya po niyan, mga minamahal na kababayan. At kaya huwag na po kayong magtaka kung tatawagin nilang impeachment court po yan. Dahil yan po yung gusto nilang gawin eh. Para magkaroon sila ng isang title na masasabing hindi lang po sila senador kung hindi sila yung mga impeachment court judges. Pagbigyan na po natin yung kagustuhan ng Senado at yun na po ay nagkaroon na ng precedent pagmula ng impeachment ni President Erap Estrada noong 2000 hanggang 2001 at nung impeachment ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, impeachment ni Chief Justice Hilario David, impeachment ni Chief Justice Renato Corona, na yun lamang po yung impeachment case na natuloy. So andyan na po yan. Pagbigyan na po natin, tatawagin natin impeachment court po. Pero uulitin po, wala po sa saligang batas yan na tatawagin ng Senate bilang isang impeachment court. Sa kanila lang po yan, mga senador na lamang po ang gumawa ng sarili nilang pangalan at tinawag po nila yung sarili na impeachment court and impeachment court judges. Yan. No. So sino-sino ba yung dapat na ma-impeach? Na pwedeng ma-impeach? Under Article 11 sa Section 2 ng ating Constitution, ang Presidente ng Pilipinas, ang Vice President ng Pilipinas, ang mga membro po ng Constitutional Commission, ang Ombudsman, at saka membro po ng Supreme Court. Pwede pong ma-impeach po yan. Sila lamang po yung mga opisyal ng pamahalaan na pwede lamang po silang matagal sa pwesto sa pamamagitan po ng impeachment. At dalawang bahagi po yung impeachment. Ano po? Yung impeachment ay ito ay ini-initiate doon sa House of Representatives at yung isa po ay yung conviction doon po sa Senado. Trial and conviction or dismissal. Ano ba yung mga grounds para ma-impeach ang isang opisyal? Ano yung mga kadahilanan para ang isang opisyal ay ma-impeach o masampa ng kasong impeachment? Ay nakapaloob din po yan sa ating saligang batas, no? Culpable violation of the Constitution. Alam na lang po natin yan. Medyo grabing violation ng ating saligang batas. Treason. Yan ay sa panahon po ng gera, kumakampi ka doon sa kalaban. Pag wala pong gera, wala pong treason. Bribery. Yan, pagtanggap ng malaking pera para kapalit ng iyong pag-akto bilang isang opisyal ng pamahalaan, graft and corruption, at other high crimes, at betrayal of public trust. Itong mga terminology ito ay may sarili-sariling definition o kasarian. Sabi nga nila,
ano bang ibig sabihin ng culpable violation of Constitution, anong ibig sabihin ng betrayal of public trust, anong ibig sabihin ng other high crimes, malawak po ang ibig sabihin yan. Depende rin po yan sa perception po ng mga House of Representative members kasi malawak po yung kanilang pag-determine o sabihin natin kung paano pagkakilala nila ng isang ginawa na kamalian ng impeachable official ay mapapaloob sa kasong impeachment. So, suriin po natin yan. No? Tapos, ano ba ang dahil nga po paminsan-minsan lang namang nangyayari po itong impeachment at hindi naman po ito kasi talagang regular na nangyayari. Hindi katulad po ng mga definition po ng mga krimen sa ating penal law ay may specific definition po ng mga krimen na ito. Sa impeachment ay pinagbibigyan ng saligang batas kung papaano yung determination ng mga mambabatas natin, more particularly membro ng House of Representatives, kung yung binabanggit po nila na kasalanan ginawa ng isang impeachable official ay mapapalo po sa impeachment. No? May pagkakaiba ba ang impeachment at saka criminal case? Ay malaki po ang pagkakaiba po niyan. Sa criminal case po ay kailangan may determination of probable cause para ma-indict o ma-issuehan ng warrant of arrest. Pagkatapos ng trial, ay kailangan ang proof beyond reasonable doubt na siya ay nagkasala na sa ganon ay para siya ay makonvict. Sa impeachment po, hindi po kinakailangan ng ganon. So, yung tinatawag natin yung the degree of evidence required in impeachment is definitely different from the degree of yung evidence required in criminal cases. No? Stages of paano ba nangyayari itong impeachment? Yan. Diyan na po papasok itong tinatawag po natin. Importante po itong initiation and trial. Dalawang stages binabanggit. Paano ba na-initiate ang impeachment? May-initiate ang impeachment pag nagkaroon po ng verified complaint na pwedeng isampa ng kahit na sinong mamamayan ng Pilipinas. Pag siya ay gumawa ng isang reklamo na bine-verify niya at ito ay in-endorse ng isang membro ng Kongreso ng Pilipinas at ito ay naipasa sa Secretary General alinsunod sa rules ng House of Representatives, ito ngayon ay dadalhin sa opisina ng Speaker tapos ito ay ilalagay sa order of business, i-refer po ito sa Committee on Justice. Yan ang isang uri ng pag-initiate ng impeachment. Yan po yung ordinary or general manner of initiating impeachment. Magkakaroon ng complaint, verified complaint, either signed by a private complainant but endorsed by a member of Congress, then ito ay papasa sa Speaker of the House, then Speaker of the House, papasa doon sa Committee on Justice na initiate na po yan. So magkakandak ngayon ng hearing ang Committee on Justice. O kaya ang complainant ay mga membro po ng House of Representatives. Siguro mga 3, 5, 4. Nakita natin itong kay Vice President Inday Sara Duterte. 4 po yung impeachment cases na isinampas sa kanya noong December last year. May nagsampang mga nagreklamo itong mga makabayan group daw. At tinatawag natin sila mga terorista, mga komunista terorista, na sila gustong-gusto nila talagang matanggal si VP Sara. At meron din pong nagsampang mga grupo, mga civil society kuno, member daw po ng civil society. Pero ito pa rin po yung mga dati ng mga self-righteous, mga dilawan, pinklawan, na sila yung nagsampa. At meron din pong nagsampa rin itong grupo, itong si dating Senator Laila de Lima, mga Liberal Party, at yung kanilang mga kaalyado pa, bayan, mga ganun. At itong pang-4, itong reklamong inihain ng mahigit 200 congressmen. So itong 3 naunang mga impeachment cases, ito ay mga ordinary initiation of impeachment. Pero ang nangyari, pagkatanggap po dito sa mga 3 impeachment cases na ito, hindi po ni-refer ng Secretary General. Tinanggap, pero hindi po binigay sa Speaker of the House. At yung Speaker of the House, hindi niya naman po ibinigay sa Committee on Justice.
So, hindi po initiated. Samantalang maliwanag po doon sa rules of the House of Representatives na pag ito ay nai-endorse ng isang congressman o ang mismo nagreklamo ay isang membro ng Kongreso, ay immediately ang Speaker of the House ay dapat ay mai-refer kaagad dyan sa Committee on Justice. Kasi nga, ito ang importante na magkaroon kaagad ng kasagutan para pag ang Committee on Justice titignan niya yung mga reklamo is substantial in form and substance, makikita natin na in compliance with the form and substance, ay magkakaroon ng pagdinig doon sa Committee on Justice at yun, tatawagin yung mga testigo, tatawagin yung mga complainant. So magkakaroon ng hearing doon sa Committee on Justice. Tapos pagbubutuhan po yan sa Committee on Justice, tapos ipapasa po sa plenaryo. At kung doon sa plenaryo, makakakuha na ng 1/3 of the total members of the House of Representatives, ay isasampa po yung kasong impeachment doon sa Senado. At doon, may impeach na yung impeachable officer. Pero the other mode ng initiation of impeachment ay kung ang mismong mga membro po ng Kongreso ng Pilipinas, no, at ang kalagay po doon, no, na pag ang impeachment case, no, at 1/3 of all the members of the House of Representatives ay sila na po mismo ang nagsampa ng kaso, no? Hindi na po yan dadaan sa Committee on Justice or hindi na yan dadaan sa Speaker of the House. Diretso na po yan sa Senado. Yun po yung ibig sabihin ng forthwith, no? Ibig sabihin yan kung more than 1/3 of all members of the House of Representatives have signed a verified complaint against an impeachable officer, then that will be filed in the Senate and trial shall proceed forthwith. Ibig sabihin nun, hindi na dadaan sa Committee on Justice at maghihearing pa. Hindi na, doon na mismo sa Senado. Bali yung verified complaint ay magiging yun na po yung articles of impeachment. Yan ang ibig sabihin po niyan. Dito nagkakadiba-debate na sinasabi nila na agad-agad, wala naman po gano'n, at wala na raw discretion po yung Congress, Senado, kung hindi dapat mag-trial kaagad. At pag mag-trial kaagad, kailangan, ibig sabihin walang delay. Ay hindi po gano'n ang ating pagkakaintindi po dyan. Ang pagkakaintindi po natin doon, na pag 1/3 ng membro po ng House of Representatives ang nagreklamo, hindi katulad ng dalawang proseso na binanggit ko una kanina na kung ang nagreklamo ay iisa, dalawa o tatlong membro po ng House of Representatives, kulang ng 1/3, ay magkakaroon pa ng referral yan sa Committee on Justice at magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice. Ganon din po pag ang reklamo ay nanggaling sa isang ordinaryong mamamayan at in-endorse ng isang membro ng Kongreso, ganon din ang mangyayari. Magkakaroon ng hearing pa sa House of Representatives, etc., etc. Pero pag 1/3 ang nagreklamo na membro ng House, hindi na magkakaroon ng hearing. Kung hindi, didiretso na yan, yung complaint na yan sa Senado at magkakaroon na ng trial. Yan po ang ibig sabihin nun, no? The trial shall proceed, the impeachment will go to the Senate and trial shall proceed forthwith. Hindi na magkakaroon ng hearing sa House of Representatives. Yan po yung ibig sabihin po niyan. Kasi nga po, hindi naman mo pwedeng diktahan mo yung Senado kung paano ang gagawin nila, kung gaano nila, ano yung mga procedures nilang gagawin dyan sa kanilang rules of impeachment. Buti nga ngayon, meron ng mga naunang mga rules of procedure na ginawa ng previous impeachment na pwedeng pagbasihan itong kasalukuyang Senado. At iyan po ngayon ang sitwasyon. So, andyan naman, nung paano bukas o ngayon, araw na ito, yung mga 22 senador at mako-constitute na yung impeachment. So, bukas, mag-uumpisa na yung trial. Kumbaga, yan, patatawag na yung mga prosecution panel
yung mga membro po ng House of Representatives na tinalagang membro ng prosecution panel, at pwede rin po sila na kumuha ng mga katulong po nilang mga pribadong mga abogado. Pero itong mga private lawyers na ito, mga pribadong abogado, they are under the direct control and supervision of the House prosecutors. Kung baga, para silang ahente lamang ng mga prosecution members of the House of Representatives. Kaya pag end po ng termino nitong mga House Prosecution Panel by June 30, wala na rin pong kapangyarihan yung mga pribadong abogado na talagang kasama po sa prosecutor. Yan ang nature. Iwan ko kung anong klaseng appointment ang binigay kay dating Senator Laila de Lima na ngayon ay Congressman-elect under party list niya, at itong si Attorney Sel Chocno. Siguro sila ay mga private lawyers as of now. Kasi hindi pa rin po sila membro ng House of Representatives. Sila ay mga pribado pang mga abogado. So maaari pa rin silang maging membro ng prosecution panel ng House bilang mga kinatawan o kaya itinalaga na private lawyers ng mga abogado ng Kongreso. So pag nag-end itong term ng June 30, wala na rin po silang kapangyarihan na magpatuloy. Hanggat sila po muli ay kung magpapatuloy, mag-cross over o mag-carry over itong impeachment na matagal ko na rin pong tinalakaya na hindi pwede. Yun ating ng opinion. So pagkatapos po niyan, bukas, padadalhan ng summon si VP Sara. Sasagutin niya within 10 days kung yun pong tinalaga sa batas. Tapos ang prosecution naman ay bibigyan ng pagkakataon na sagutin din yung answer o pahayag ni VP Sara. Pero ang tanong, paano yung issue na itong dinidinig na kaso ay pang-apat na impeachment? Hindi ba ito ay violation ng Constitution? Dahil may nauna ng 3 Pero ang ginawa ng Kongreso ng Pilipinas, hindi inaksyonan itong 3. Itong isa lang na pang-apat ang naaksyonan kasi nga may git 1/3 ng membro ng Kongreso, 216 ang initial na pumirma, ang nagsampa at diniretso na nga po yan sa Senado ng Pilipinas. So ang issue is, hindi ba ito mababayulit doon sa provision ng Constitution na nagsasabing hindi ka pwedeng magsampa ng mahigit isang kaso sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon? Kaya nakapinpin ngayon ang petition sa Supreme Court na isinampa po ng kampo ni Vice President Sara na sinasabi na itong impeachment case na nai-refer sa Senado ay violation ng 1-year prohibition rule under the Constitution. Ang tanong ngayon ay, pwede bang aksyonan ngayon ng Senado itong issue na ito? At sasabihin ng Senado na hindi pwedeng dinggin itong kasong ito dahil violation ito ng 1-year ban ng pwedeng magkaroon ng pangalawa o pangatlong kaso laban sa parehong opisyal. Itong mga naririnig nating mga opinion ng samot-saring mga kapwa ko abogado, ito ba ang nagpapasaya sa mundo, sabi nga natin. Kaya masaya ang mundo dahil may mga abogadong katulad ko po. Bawat abogado may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang pananaw. Itong mga legal opinions na ito, hindi ko sinasabing tama po ako, pero ito yung aking pananaw dyan. Finally, ang magiging magdidesisyon po ng lahat ng ito ay ang Supreme Court. Pati ang Senado, kung ano man po ang magiging desisyon po nito dito sa issue na pwede bang digin o dismissin kaagad itong impeachment na ito, ay pag umakto ang Senado dyan, mayroong aakyat sa Korte Suprema para questionin yung naging aksyon ng Senado dito. Kung sakali man, ito ang gusto kong abangan po natin, mga minamahal na kababayan. Mamayang hapon, bago manumpa itong mga 22 senador, paano kung may tumayo dyan? Dahil ang balita ko, nagsampa na po ng resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na sinasabi nga na dapat i-dismiss itong kasong to dahil ito ay hindi sangayon doon sa saligang batas tungkol nga po dyan
sa maraming kasong nauna na impeachment at ito lang ay pang-apat. Balita ko, baka po yan ay didinggin mamaya. Kahit na nakapanumpa na pong mga impeachment court judges itong 22 senador dahil hindi pa naman ito magkukonvene kung hindi bukas pa. At itong impeachment case na ito, alalahanin po ninyo, ay nirefer muna ng Senado sa Rules Committee. Alinsunod doon sa nakaugali ang practice ng nakarang impeachment. So itong Rules Committee ngayon ay magdidetermine ano ba ang recommendation ng Rules Committee. At ang Rules Committee, ang... Hi, Tori. I went to go for professor. Yes. Yes. Listen natin lang. Yes. Yeah, meron tayong tagahanga. Okay. Thank you so much. Thank you. Gusto na nagpa-selfie sa atin, so pagbigyan natin. Habang nakaupo tayo dito sa airport, may mga gusto magpa-selfie, mag-picture, okay lang yan. So ito ngayon ang issue, mga minamahal na kababayan. Na i-refer ngayon itong kaso na ito sa Rules Committee. Paano kung ang Rules Committee na pinamumunuan po ni Senator Francis Tolentino, at napakinggan naman natin yung kanyang mga argumento, yung kanyang mga sinasabi, at may mga punto po na ako ay sumasang-ayon. May mga bagay po ako na sinasang-ayunan po, yung mga sinasabi ni Senator Francis Tolentino. May mga ilan pong hindi rin po ako kumporme. Paano itong Rules Committee pag sinabi niya, itong impeachment court case na ito na nakabinbin ngayon sa Senado ay violation doon sa 1-year prohibition. Ayan. Kaya bang i-dismiss po yan ng Senado? Kung yun po yung recommendation ng Rules Committee, pagdidibatihan po yan. Doon na naman po sa plenaryo ng Senado. At alam naman po natin, ang Senado bilang plenaryo, ang nagdidesisyon po dyan, silang lahat ng mga membro ng Senado. Pag sinabi po ng majority sa kanila, 23 po ngayon, ay kung meron pong 12 senador ang nagsabi na i-dismiss po yung kasong yan, dismiss po yan. Madi-dismiss po kaagad yan. Yan po ang aking pananaw. At pag dinismiss po yan, maaaring may magreklamo, hindi pwede dahil dapat mag-trial bago may dismiss. May mga abogadong nagsasabi ng ganun, na wala raw kapangyarihan ang Senado dahil ang kanilang constitutional duty ay kailang mag-trial muna bago aksyonan kung dismissal ba yan or acquittal. Hindi ako naniniwala po ron. Hindi po pwedeng ganun. Kaya pong gawin po yan ng Senado kasi ang Senado may plenary powers nga po yan eh. Ngayon, kung yung plenary powers nila sabihin ng mga iba na violation niya ng Constitution, grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, ayan, pwedeng magsampa ng kaso sa Korte Suprema at hayaan natin yung Korte Suprema magdesisyon kung alin ang tama. Kung sakali man pong i-dismiss itong kasong ito mamaya ng Senado, meron at merong magsasampa ng kaso sa Korte Suprema. Kung hindi naman po i-dismiss ito ng Kongreso at ipagpapatuloy po nila na dinggin itong prejudicial question na ito, kung itong pang-apat na impeachment complaint na ito ay sumasang-ayon ba sa saligang batas o kaya violation ito ng prohibition ng more than one case of impeachment filed within the year, ay meron at meron pong magsasampa ng kaso sa Korte Suprema. Actually, meron na pong nakabinpin na kaso sa Korte Suprema na sinampa ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Maaaring din pong itong issue ito ay sasabihin ng Senado na hindi po natin maaaktuhan ito ngayon kasi kailangan munang ma-determine yung petition ni Inday Sara Duterte doon sa Korte Suprema kung violation ba ito or hindi. So ang Senado bilang isang plenary body, isang deliberative body, isang ahensya ng gobyerno ang nagdidesisyon po dyan ay by voting. Pag nagkaroon ng motion yan, magkakaroon ng second of the motion, there will be debates, there will be discussion, and then there will be voting. At kung ano yung votes dyan, majority lagi yan. Kung anin po yung papalog sa rules nila, kaya po nilang gawin yan. So, ganyan po ang mangyayari, mga minamahal na kababayan. Ka-exciting po ito, mamayang hapon hanggang bukas. Abangan po natin ang mangyayari dito sa Senado. Huwag po kayong mawawala sa ginagawa po niya. Ako naman po ay magbabiyahe muna dahil kailangan kong dumalo sa 3 mahalagang pagpupulong sa ibang bansa.
At importante po na ako ay magsasalita po roon, magbibigay po ako ng kunting pahayag patungkol naman po sa ating bansang Pilipinas at sinisikap po nating mailatag ay yung mga ginagawa natin dito sa Pilipinas para makahikayat po tayo ng mga negosyante na papasok dito sa Pilipinas. At kung meron naman po tayong magagawang mga kalakal, mga produkto po natin, madadala po natin doon sa ibang bansa, yan po ang ating ginagawa. Yan. Ngayon, paano ko nag-adjourn yung session bukas? Yan. Mag-adjourn na yung Senado ng session bukas. Pag na-convene na yung impeachment court, so ngayon mako-constitute, bukas magko-convene na yung impeachment court. Ang tanong, nag-adjourn ang Senado sine die, pwede pa bang magpatuloy itong Senate as an impeachment court at ipagpatuloy yung trial hanggang katapusan ng buwan ng Hunyo? Sa aking palagay ay pwede. Kasi nga yung termino naman ng mga congressmen at saka senador hanggang June 30 pa yan. At sinasabi ko nga, itong non-legislative power ito ng Congress ay pwede pa rin nilang i-discuss yan hanggang June 30. Pero pagdating po ng June 30, lahat ng nakabinbin sa Kongreso at saka sa Senado, lahat po yan ay magtatapos. Lalong-lalo na, okay, uunahin natin yung House of Representatives. Pagdating ng June 30, mawawalang kapangyarihan na po yung House Prosecution Panel, yung mga membro po ng Kongreso na silang mag-prosecute dito sa impeachment case. So, kung wala na po silang kapangyarihan, ganon din, wala na rin kapangyarihan yung mga pribadong mga abogado na kanilang pinili.